Umihikbi at pigil sa pag-iyak si Ruben. Hindi niya matukoy kung ano ang gagawin. Napatabog ito at naihagis ang sako sa pader. Ang mga gintong budil ay nagsikalat sa sahig. Sumigaw ito bigla na tila napapaliw sa pagsisising bakit nahantong pa sa ganitong sitwasyon. Napaupo si Ruben sa sahig na para bang sinumpa ang buhay na kanyang tinatahak. Ngunit napatigil ito nang madaktisan ng kanyang maluhaluang mata ang nakaligtaang tingnan na parte ng bahay, ang nakasarang banyo. Dahan-dahang lumapit si Ruben na nanginginig sa harap ng banyo. Hindi niya alam kung totoo ang kutob na pilit inaalis sa kanyang isipan. Binuksan niya ito at napansin niyang parang may mabigat na sinampay ang nakaharang sa likod ng pinto. Sa pagtataka niya itinulak niya ito hanggang bumungad sa kanyang harapan ang nakabigting bangkay ni Elsa. Paduyan-duyan at bumabangga sa kabilang dingding. Hindi maipinta ang mukha ni Ruben sa kanyang nadatnan at binugo ang mga langaw na nagsisipyestahan sa nabubulok na katawan. Naduduwal gawa ng kulob na amoy na sumisiksik sa ilong niya. Napatras si Ruben ng banyo. Iniiwasan ni Ruben na muling silipin si Elsa. Hindi niya akalain na sa lahat na ayaw niyang mangyari, halos pinaparusahan na siya sa kanyang mga nagawa. Lakas loob niyang inilingon muli ang kanyang mga mata sa asawa't kinausap ang patay na gumising. Ngunit wala siyang magawa, lalatuloy na ang lahat. Umiyak na lamang na sa pagsisisi ay napalod ito sa harap ng banyo. Humihingi ng kapatawaran ng paulit-ulit. Nagdadabog na parang paslit na naagawan ng laruan. Luhay niya ay di mapigil sa pagtulog at may biglang yumakap mula sa kanyang likod ang nagpabilis sa tibok ng kanyang puso.